Sino itong vlogger na binitiwan na raw ni Tamba or binitawan? Inaakusahan ang Team Alindog or itong mga bumabatikos sa signature campaign ng mga double agents na parang desperado na sila ngayon na tao raw kami ni Tamba, di ba? Yan, sina MNR, si 167, si Yumi, si Yu Chang, sino pa, si Netizen Mike, si Miss Cathy Binag, lalo na si Binibining Maharlika, si Elisef, and si Cathy Binag parang hinihila na ng kabila, or nung sinipa, basta may ganon. Na parang, bakit ang Team Alindog ay tuloy-tuloy pa rin ang pangwawarla, ayaw tantanan si Libag. Ito lang yung sagot ko dyan. Kasi may isang kaming kasama na inaakusahan din na, kasi ang Team Alindog, or itong bumabatikos sa mga Peking Duterte supporters na nagpapapirma ngayon, yung tay kami naman, that's, mga kababayan, delikado yan. Huwag kayong pipirma talaga. Huwag niyong i-provide yung mga sensitive info nyo. Although sumali dyan si VP Sara, napilitang pumirma, si Attorney Vic at kung sino-sino pa, sino ba to? Si Attorney Ferdy Topacio. Hindi naman nila nilagay siguro yung complete, even Mike Defensor, hindi naman nila nilagay yung kanilang complete details. Alright, initials nga lang yung nilagay ng iba, maybe yung address hindi rin complete. Kasi ilalagay nyo sa risk yung sarili nyo dahil wala pala silang, tawag doon, hindi sila makapag-commit ng tawag doon yung security na hindi mapapakialaman yung magagather nilang pirma nyo. Kasi nakukunan ng litrato kapag may mga nagsa-sign up nagfi-fill out, nakukunan ng picture, pinupost sa social media, nakukunan ng video, katulad ng Hong Kong. May isang OFW na tanggal sa trabaho, taga Hong Kong, nag-message sa Team Alindog, na dahil nga sa commotion, dahil nilapitan sila ng police doon sa statue ni Blackman ba yan, dyan sa Central, shoutout sa mga nasa Hong Kong, nakakamiss yung tambayan namin yan doon Kalimutan ko na. May statua dyan, di ba? Na hero raw, pero ang mga Hong Kong nationals hindi hero ang tingin nila dyan kay Blackman. But, kasi parang foreigner yun or something. I'm not sure. Shoutout sa mga nasa Hong Kong. So, doon nag-gather ng pirma and ayaw nilang tumigil. Ngayon, hindi yata nila ma-achieve yung numero. Nagpa-online signature campaign. Parang pinost ko yon. Teka nga, share ko sa inyo para mamaya natin puntahan ko sino yung, it's not Team Alindog At ito, pinost ni Roddy Dax. Babanggit ko pa lang. Dali ha. Sa sobrang desperation nila mga kababayan na hindi siguro nila na-achieve yung pirma all global ang papirma Again, delikado ha. Ang pumipirma dyan ay syempre, ginagamit kasi nila si Tatay Digong Tingnan mo tayo kami naman. Tapos ang nakalagay, let's bring him back home. So, there's a subliminal message or what? Ano bang tawag dyan? Parang meron sila agad na claim at yun yung pinoproject nila or parang selling point or something na kapag pumirma kayo dito, ang pirma nyo ay makakatulong para makalaya si Tatay Digong. Itong kanilang initiative na Tay Kami Naman campaign, signature campaign. Saan mo nakalagay let's bring him home or bring him back home. So, ibig sabihin, pag pumirma ka, isa ka sa tumulong, isa ka sa nakiisa, kaya nakalaya si Tatay Digong. Kung ako tatanungin yung mga kababayan bago tayo mag-proceed sa kung sino ba yung vlogger na nilaglag ni Tamba, kasi interesting yun Ba't ni-let go ni Tamba? Wala na bang kwenta? Sino siya? Sino siya ang lakas ng dating? Again ang Team Alindog, hindi tao ni Tamba. Paninira yan itong mga grupong nagpapapirma. Kaya naghihinala kami, may mali sa kanila. Why are they accusing us of being paid by Tambaluslos o yung pinsan ni Ngiwi na hindi nila balak ilaglag pagdating sa anomalya dito sa flood control? Siya ang speaker Siya ang namumuno sa mga buhaya tapos kinurakot ng mga buhaya ang pera tapos palalabasin, wala siyang alam? Lugi si Tamba sa Team Alindog, lugi siya sa amin. Kung tao kami Tamba, binabatikos namin siya. Nung una sinasabi nila, hindi nyo nga mabatikos si Tamba. Anong hindi mabatikos?
Si Miss Maharlika ang unang nagbulgar about Okada bribery or yung luggage, 'di ba? Yung heavy luggage ng Okada. It was Miss Maharlika, right? And I think si Sas din. Oh, yung di umano'y tumanggap ng heavy luggage, si Tamba, para mapaltan yung owner ng Okada, yung anak na yung nag-take over sa tulong ng Philippine government. At si Tamba ay na-mention sa kaso sa Delaware Chancery Court na tumanggap siya ng bribe, ng suhol, para maagaw nung anak yung negosyo ng tatay. Ang sabi nung, shoutout sa mga nasa Japan, good evening po. Ang sabi nung isa sa mga ate ko in Japan, hindi ugali ng Hapon ang magnegosyo ng sugal. Kasi itong Okada, casino yan and hotel. Hindi parang ganon. Ang mga totoong Hapon ay hindi nagnenegosyo ng pasugalan. Kung hindi man, shoutout sa isa sa mga ate ko, kung hindi man ganyan, hindi raw ugali ng mga Hapon ang hindi igalang ang kanilang ninuno, lalo na magulang. Ito sigurong sina Katsuo Okada o yung owner ng Okada ay dugong Korean pa rin. Kaya ganyan sila. Parang kapag questionable ang negosyo, okay lang sa kanila. Basta pag questionable ang negosyo, parang hindi purong Hapon. Kasi di ba may mga Koreans naman talaga dyan sa Japan na naging Japanese citizen na lang or naging apilyadong Hapon na lang. Pero sila ay mga Koreano. After all, nagsishare ng same descent yata or roots, ang lineage or kung ano man tawag dyan. Parang ang mga ninuno ng Korean at saka Hapon ay iisa. So dugong Koreano pa rin yung si Okada, si Master Okada. Okay? At saka yung ganyan, yung awayan ng magkakapamilya, mag-ama pa, hindi raw yan tradisyon or hindi daw yan nangyayari sa mga totoong Hapones. So, going back, na-mention si Tamba na tumanggap ng bribe at binulgar yan ni Miss Maharlika. So, kaya kini-question ng Team Alindog itong mga grupo na naninira sa Team Alindog dahil nakakaiba yung kanilang kilos. Biro mag-iimbento sila na tao kami ni Tamba at inutusan daw kami ni Tamba Luslos na atakihin si Libag. Lugi si Tamba Luslos, bakit hindi naman sikat na vlogger ang atakihin namin? Si Tamba Luslos ay kaaway ng mga Duterte, bakit hindi namin atakihin ang mga Duterte? Yun na lang eh. So ano lang yan, paninirang puri ni Libag na magaling mag-imbento ng kwento. Sabi nga ni Libag, 'di ba? Ako raw ang nagpakulong kay 167, yung si Nelson ng Team Alindog. Nakasama ni Emener nag-live. Ako raw ang nagpakulong, pumunta raw ako ng Japan, tapos pinakulong ko. Habang nasa Japan ako, pinakulong ko daw si 167. Tapos ang pinaggagawa ng naninira na yan sa akin ay itong pirma-pirma na napakadelikado. Kaya siya kini-question ng Team Alindog, not because hindi kami okay, but because delikado tong ginagawa niya. At mukhang may iba silang pakay, ito halatang halata na hindi nila ma-achieve yung numbers of signatures all over the world na ang kanilang campaign, global na itong signature campaign nila, hindi pa rin nila ma-achieve ang numero, nagpa-online campaign. At yan 10,000 na ang nauuto. Kasi syempre kung pupunta sila sa mga bahay-bahay, pupunta sa bayan-bayan, magta-travel abroad para makapagpapirma kasi yung iba nga bumiyahe na abroad, makapagpapirma lang, makapag-gather lang ng sensitive info, ay ito mas convenient kasi 'di ba hindi na sila mamamasahe, marami namang online lang, hindi umaalis ng bahay. So punta na lang sa kanilang page or sa kanilang website or whatever that is, platform, at doon ka na lang mag-fill out, lalagay yung pangalan mo, maybe merong digital signature, ganon. I-fill out mo doon yung numbers, phone numbers mo, ID number mo. Hindi nga kailangan yung ganyang detalye. Ang sabi ni Libag, ay hindi papayag ang Korte Suprema na hindi kompleto. Ba't pumirma si VP Sara, hindi kompleto ang details? Mismong galing sa bibig ng isang Team Alpotera na vlogger sa Netherlands. 'Di ba? Ayaw na ng ma'am, ID number ma'am. Sabi niya kay VP, wag na raw lagyan ng ID number.
Kasi mapapahamak sila even if nagamit nila si VP Sara. O kita nyo, si VP Sara sumali. Mapapahamak sila kapag nilagay ni VP Sara doon ang atas nag-leak. Bakit sila gigil na gigil? O hindi ayaw nilang tumigil sa pagpapapirma, mga ating. Kailangan ba itong 10K na ito or 10,000 online signature ay 2.1% ng kanilang target. Meaning to say, ayun nakalagay naman pala mga kababayan, kalahating milyon, may goal naman pala eh. Kinompute ko pa yan. What is 10,622 ano ba yun? What is the percentage of what is the 100% of 2.1% ng compute pa ako, nakalagay naman pala kalahating milyon ang target nila. So maybe naka-accomplish na and hoping pa silang maka-accomplish ng 500,000 sa physical signature all over the world at maybe hundreds of thousands na yung na-gather. Pero kulang pa sila ng kalahating milyon. That's why magpapapirma sila ng 500K online. So, ang daling i-hack niyan mga kababayan, ang daming magagaling na ITs. Tapos i-fill out mo yung form mo online at kahit ka screenshot kung may kahit ka screenshot or picturean yung kanilang, 'di ba, yung naka-open nilang platform, picturean nila, wala kang kamalay-malay. Hawak na nila yung copy nung mga listahan ng pangalan. Again, ang mga ililistang pangalan at sasali dito ay supporters ni PRRD or mga DDS. Maybe this is their way of measuring kung gaano pa karami ang sumusuporta sa mga Duterte. Plus, nagbabalak siguro silang magtayo ng party list at kaya nagpapabango at umi-eksena ng ganito para kapag nagtayo ng tayo kami naman party list o kaya naman ay Alpotera party list o kaya naman ay Dutertista party list, familiar na ang pangalan. Ay, sila yung nagpapirma. Go, iboto natin. So, at grupo ng lahat ang magsa-sign up dito for sure mga Duterte supporters. So, matitiktikan mga ate at kuya eh. Pwede kayong iharas, pwede kayong magamit sa scamming at kung ano-ano pa. Makapag-create ng online account gamit yung mga details nyo. Right? Maraming kalokohan na pwedeng paggamitan ng inyong mga private personal details. Kaya wag niyo basta-basta binibigay. Alam niyo, nasa Pilipinas ako mga kababayan, magpapa-cash in lang ako. Ito kwento ko sa inyo ha. When I was in the Philippines, magpapa-cash in lang ako, magpapalagay lang ako ng pera sa aking GCash. Pumunta ako sa isang tindahan. Sabi niya, patingin ng valid ID mo. Sabi ko, why? Para alam namin na ikaw talaga ang may-ari ng GCash account. O sige, pinakita ko, binigay ko yung national ID ko. Kumawak ng cellphone yung tindera, pipicturan. Ay hindi, oy, sabi ko, no. Ay, hindi ka pwede magpa-cash in dito, sabi nga. Kinuha ko ang ID ko, malis ako. Hindi naman ganyan, tama mga kababayan. Hindi naman ganyan ah. Pag nagpa-cash in ka, bigay mo number mo, di ba? Amount, magbayad ka ng service charge or something. And then that's it. Pwede ka nga magpa-cash in para sa ibang tao eh. Pakilagyan nga ng 1,000 pesos itong number ng aking nanay, ng aking kaibigan. Ito ang number. O, magkano ang bayad? 1,000, o 1,000 tapos 20 ang bayad, o ito 1,020. Ba't nang hihingi ng ID? Kaya mag-iingat kayo mga ating. Tapos ginagamit kayo para, sino ang totoong budol? Ginagawa to ngayon ng mga, kaya pinagdududahan namin ang aksyon ng mga nagkukunwaring Duterte supporters na ito, itong grupo ng mga double agents and Team Alpotera. Mukhang may iba silang mission, nagkukumahog, oh. Kalahating milyon ang target, baka makaka-accomplish sila ng kalahating milyon sa physical signature at pagbabahay-bahay or pagpunta abroad. Pero since hindi nila baka 1 million ang hinihingi or more to find out kung gaano pa kalakas ang mga Duterte maybe or baka iharas ang mga Duterte supporters. At kung ano, napakaraming pwede nilang paggamitan ng personal yung informasyon. Kaya, you have to be thankful with Team Alindog. Na alam nila yung social engineering, na alam nila yung mind conditioning and what, 'di ba? Na alam nilang risky ito at hindi ito dapat ginagawa. Hindi mo nga dapat iniiwanan yung ID mo sa kung saan-saan eh. Like magche-check-in ka sa hotel. Tama? 'Di ba may mga ganyang hotel mga kababayan, iiwanan mo yung ID mo sa kanila. Or maybe Airbnb or something, iiwanan mo sa front desk.
Ano ba yan? Normal ba yan na nakagawian? Iiwanan mo ID mo sa front desk. And then, pag nag-check out ka, kunin mo ID mo. May mga ganyan. Normal ba yan? Pa-comment nga dyan. Anyway, let's proceed sa expose ni, may nagbulgar kasi nito mga tit kuya. It's Rowena Guanzon. Oh, maagang dinrap or ni-drop, mahirap kasi i-spell yun eh. Maagang dinrap or nilaglag ni Martin Luther King yung vlogger na yon, vlogger. Dahil akala niya magaling. Pero hindi naman pala. Mas marami pang viewers yung aso ng kapitbahay namin. Baka kinukunan ng neighbor niya yung aso niya ng video, tapos vlog. Syempre may mga tao na nawiwili sa mga video ng mga pusa, ng mga alagang hayop, lalo pag cute, no? Na pinupusuan, pina-follow, so naaaliw sila sa kakyutan ng or katalinuhan ng aso. So mas marami pa raw ang viewers nung aso ng kapitbahay kaysa sa vlogger. Ang PR naman ni Akla kasi ang unang pumapasok ko mga kababayan, si Jam Magno. Kasi 'di ba si Jam Magno tumambling talaga eh. Inaway-away si Lenny noon. Todo suporta sa mga Duterte, dumami ang followers, sumikat sa TikTok, eventually naging tao ni Tamba. For the money lang pala si Jam Magno. And then there's another, may isa pang Akla. Yung tumambling, kasama namin lagi sa EDSA noon. Right? Siya kaya? Yung kahati ko sa 10K ni Miss Maharlika, di ba nagpadala si Miss Maharlika ng panghongkong namin 10K? Hindi dumating sa amin. Right? Kaya sinisigil ko sa Libag. Ikaw Libag, lagi kang involved sa pera eh. Kaya ikaw, daming red flags ni Libag, mga red kuya. Lagi siyang involved sa usapin ng pera. Bakit sa kanya dadaan ang pera na gustong ibigay ni Miss Maharlika sa amin nung kasama kong pumunta ng Hong Kong? Ano siya? Treasurer? Ano siya? Ano ang role ni Libag? Lagi siyang involved sa pera, sa benta ng merch. Nakikisali siya sa pagbebenta ng libro ni Sas, ng libro ni Kipay Labom. Ining ko ako sa'yo para talagang wala ka ng para hindi ka na kumikita through commission, magpa-imprenta ka ng libro mo. Magpa-imprenta ka ng Tay Kami Naman book. Ganon. Lagay mo doon yung mga pictures ni Tatay Digong. Idagdag mo na rin yung mga pictures na hawak ni Alpot. Yung mga sexy photos ni PRRD, sama mo doon. Benta ka ng libro, Ining. Hindi mo kayang magsulat ng libro. Akala ko ba lawyer ka? Bar flunker ka nga lang. Tsaka, Diyos ko, kung magsulat ka nga online, ang daming grammar lapses. Even spelling, palpak ka. Magsusulat ka pa ng libro, magpa-AI ka na lang, mag-chat GPT ka na. Pero hindi, seriously speaking, Libag, totally kayo ganid, mukhang uhaw-uhaw ka sa pera, no? Magkano ka? Huwag ka nang makikomisyon lang sa libro ni Sas. Magkano lang commission mo dyan? Magkano yung libro ni Sas? Less than 1,000, no? Mga 800 pesos. So baka ang commission mo dyan, 100 pesos lang eh, 200. Yung libro ni Kipay Labong, 1,400. Yung libro ni Attorney Vic, binibenta mo rin? 1,400 yun na. Bumili ako nun eh, 3. 3 ba? 4 yata binili ko. Pumunta ako sa Fully Booked sa BGC. Shoutout sa mga nasa Pilipinas. Doon ako bumili kasi naubusan sa online, no? Kasi in-order lang yun online eh, but eventually parang naglagay sila ng stocks. Sina Attorney Vic sa Fully Booked, nakabili ako. Para siyang national bookstore pero medyo social. Ganon. Kumusta na ang National Bookstore? Malakas pa ba? Diyos. Kasi kami bumibili noong araw, no, ng mga stationery namin. Naranasan niyo ba yan, mga kababayan? Na kapag ang notebook mo at saka ang ballpen mo ay galing National Bookstore, kapag may etiketa ng, yung may tag ng National Bookstore, hindi mo talaga aalisin, no? Ang National Bookstore ito, hindi galing palengke. Ganun kasi kami magyabangan nung araw. Anyway, Akla ba? Hindi si Jam Magno? Ang PR naman ni Akla, di na niya tinuloy. PR, baka sabihin bayaran siya at madungisan ang kanyang integrity na nalibagan. Nalibagan? Meron akong kilalang malibag eh. Yung hindi naliligo. Ining, kung magba-vlog ka, kahit paano maligo-ligo. Mukha talaga ikaw untidy eh. Mukha ka pang lalaki. Gaspang pa ng balat mo sa personal.
Tuwang-tuwa sa'yo yung isang taga Cebu na maitim na vlogger na ikaw daw ay maganda raw ang legs. Di rin. Ang balat mo ining parang ano, balat ng manok sa personal. Nakasama ko yan, di na sa Hong Kong, pati sa Davao. Take it from me mga kababayan. Nakakita kong balat niyan, parang balat ng manok. Right? Oh, hindi naman ako sobrang kinis, pero mas makinis talaga ako sa kanya. Oh, anyway, maligo-ligo ka, masarap mag-vlog ng freshness na hindi malagkit ang pakiramdam mo, hindi ka kakamot-kamot, hindi ka susuklay-suklay ng gayon. Kasi di ba mahilig siya magsuklay-suklay? Sino ba yung libag? Sino yun? Oh, magtanong kayo dyan sa comment section. Where were we? Ito kasing si Attorney Rowena, ginagamit pa yung term, nalibagan na, pero ang totoo, tinanggal. Hindi tinanggak ha, tinanggal lang, typo error lang to. Tinanggal agad siya dahil wala namang may pake sa pinagsasabi niya, walang kumakagat, sayang lang ang bayad sa kanya. Sino yung vlogger na akla? Akla eh. Na tao ni Tamba, binabayaran ni Tamba, pero nag-quit na si Tamba? Hindi to si Jan Magno kung akla. Meron siyang PR. Press release niya, ang sinasabi ni Akla na hindi na niya tinuloy, baka sabihin bayaran siya at madungisan ng kanyang integrity. Namansyahan ng libag. Pero ang totoo, tinanggal agad siya dahil wala namang may pakis. Sino kaya itong vlogger? Sino ang kaaway ni Rowena Guanzon na mga personalidad, na mga nagba-vlog or I don't know, may online presence? Tingin nga tayo sa Facebook niya mga ating. Meron kasing gustong makipagdebate sa kanya pero wala daw binatbat. At naging patay gutom na lang na troll. Mamimili tayo kay Hey Darian dito, pero si Hey Darian may tsurang konti, si Javad. Tapos yung isang kamukha raw ni Otlum. Si Otlum yung nanguha ng cellphone sa istante ng tindahan. Ang akin pong ginawa ay liga. Yung gano'n si Otlum. At Otlum, hanap natin na picture ni Otlum sandali. Na parang nyodic siya, pero nakakatawa siya. At si Otlum, may kamukha raw si Otlum, may kaaway si ano eh. Yan o. Ano nga sinabi? Ang akin pong ginawa ay, may ganung statement si Otlum eh. Sandali, dagdagan natin, hanap tayo. Excuse me. Dali ha. Para makita ng lahat-lahat. Ayan si Otlum. Nakakaaliw siya kahit na nagnakaw siya ng cellphone sa istante. Nagba-vlog na rin si Otlum. Si Diwata Pares, parang nagkaroon din sila ng tawag doon, yung collaboration. Teka lang, walang Otlum din eh. Yung kanyang, gusto ko yung kanyang, teka ha, Otlum cellphone. Otlum cellphone. Cellphone issue. Si Otlum. Kamukha daw ni Otlum, yung vlogger. Baka yun yung tinutukoy, no? Yung kay Otlum. Ano ba yan? Hindi. Ay, ang hirap Ba't ganun? Okay, Otlum News. Ay, ang hirap hanapin ng video ni Otlum. Nakakaaliw yun mga alat kuya eh. Ito. Pakinggan natin balita mga kababayan. Kasi may tinutukoy si Rowena Guanzon na kamukha ni Otlum yung isang kaaway niya. Parang kilala ko na yung tinutukoy ni Rowena Guanzon. Arestado isang lalaking hooligan na nagnakaw ng cellphone sa isang cafe sa Quezon City. Aminado siya sa pagnanakaw na anya'y dala ng pangangailangan. Ang detalye ng kanyang modo sa unang balita ni Bea Pinlac. Masdan ng isang lalaki sa cafe na ito sa Cubao, Quezon City.
Pasado las 4 yan ng Ay, hindi yan hapon si noong Otlong. Biyernes. Hindi yan si Otlom. Hindi yan si... Ito si Otlom. Pakinggan natin. Hindi binunyag na sinori ko yung cellphone mismo nung araw na yon. And so I go and I say, dear, ang conscience ko, mimo ng bayan, I don't have any derogatory records at all. Ito naman pala cellphone ko ba? May gumagaya kay Otlom. Dali nga. So yung guys, nandito tayo kay Diata Paris Overcook. Titignan natin kung bibigyan niya talaga tayo ng cellphone. Hindi yan. Ito. Si Otlom. Ayan yung outfit niya, yung dilaw. Hindi raw ito pagnanakaw. Ang definisyon ng magnanakaw ay papasok sa isang establishmento at walang abog-abog ay magbubuklat at kukuha ng mga bagay na nasa pribado na lugar. Pero ang nangyari po sa akin, ako po ay nasa labas ng tindahan, hindi po ako pumasok. Nakita ko lamang ang cellphone na ito sa ibabaw ng pasimano Yun. at ito po ay aking kinuha. Hindi po masama ang aking ginawa. Dahil ang aking pong konsyensya Konsyensya. ay clear. Ayun. Hindi niya nga daw Ang aking konsensya ay clear. Malinis daw ang kanyang konsensya. Si Otlom actually, mga kababayan, witty. Nakakapag-English siya, no? Medyo marunong mag-English. Hindi ko alam kung anong past job niya. Pero may binanggit kasi si Rowena Guanzon na may kamukha si Otlom na yan na kanyang kaaway. Ito kaya yung nilaglag ni Tamba. At ito si Falsis. Tapos itatapat nyo ako sa ka-look-alike ni Otlom, yung nanguha ng cellphone na nakadilaw na tube na dress. Wag naman yung walang viewers, be. Parang siya yung tinutukoy, si Falsis! Kamukha ni Otlom, doon kasi sa picture na yon may itsura pa si Falsis. Pero hanapin natin yung recent, wala daw masyadong views si Falsis. Okay, sandali. Kaya siguro umeeksena si Falsis na to, no? Kasi parang gusto ulit makarakit. Malakas ang racket ba ngayon? Kamukha nga ni Otlong, ating! Dali. Kamukha ni Otlong. Mas Falsis. Po babies kasi 'di ba sa batas pinagbabawalan na natin ng nepotism, nepotistic appointments. Ina-appoint mo May itsura pa siya dito eh. Kaya gwapo siya noon, no? Ang aga mong nabulok, Falsis. Gwapo siya noon. Ano nangyari? Anong natabo? May itsura siya, Ito na siya ngayon. Ang mukha ba ni Otlong? Nilalait niya si Rowena Guanzon. Walang client, Si Rowena Guanzon sabi, walang client ito eh. Abogado ba si Falsis? Kaya naging attack dog na lang. Attorney Jesus Falsis na yata, mga kababayan. Naging kabangayan to sino ba to? Naging kabangayan siya si Falsis ay naging kabangayan ni Malutikia. Was it Malutikia? Sa isang program sa Bilyonaryo News. Yeah. Pakinggan nyo. Diba? Kasi ikaw lang ready to serve. that's a default already. You don't need to say that you're ready to be president or take over anytime. Parang it's Kamukha nga yata ni Otlong. Tapos wala daw viewers. Tao siya ni Tamba, pero binitiwan. Talaga? Kasi alam niyo mga kababayan, ang kailangan kasi ng kabilang parlor ay tik-tik. Si Jesus Falsis, na kamukha nga ni Otlong. Kamukha ba talaga ni Otlong? Baka sa kulay, no? May resemblance ng konti. Falsis, ang gwapo noon. Paano nangyari? Para kang nangitim. Tapos, lahat naman tayo papunta dyan. Pero parang nadugyot si Falsis. Parang dumungis. Kasi sa ibang pictures niya, may tsura siya. Ang kabataan, di ba? Lahat tayo papunta sa pagtanda. From this to becoming kamukha ni Otlong, parang, what the heck? Ano ang kinain mo? Baka mamaya nagpupulburon din ito eh. Tapos gustong makipagbardagulan kay Rowena Guanzon. Kasi tingin ko masama yung loob nila, mga kababayan, na si Rowena Guanzon ay kakamping na katulad nila before, pero napalapit ngayon sa mga Duterte supporters,
And hindi binabatikos si VP Sara. Target ng mga pinklawan ngayon si VP, di ba? Pinapa-impeach na nga. Kinasuhan na nga sa ombudsman na allegedly tumanggap ng pera from the drug lords. Tapos si Rowena Guanzo nasa side ngayon ng mga Duterte supporters at ng mga Duterte. Pambato sana nila si Rowena. So, inaatake nila si Rowena. Kaya lang ayaw patulan ni Rowena Guanzo kahit sa debate kasi nga kamukha daw ni Otlom at hindi naman sikat. Naging tao ni Tamba, magkano kaya ang sweldo niya noong siya'y tao pa ni Tamba? At binitiwan ba dahil nga hindi siya sikat? Ay ang kailangan ng kabila nga, tik-tik dapat. Dapat double agent. Dapat nagkukunwaring Duterte supporter. Pero nagpi-feed. Hindi yung lantaran ka ng pink, di ba? At babati-batikos ka lang sa mga Duterte. Laos ang pink. Nagdilaw naman yan dati eh. Kaya ang nagbabangayan nyo, pansin nyo nagbabangayan ngayon, pare-parehong Duterte supporters. Labanan ng matatalino, hindi pwede yung mga nagsusyunga-syungahan lang na pink. Tama ba? Pa-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Huwag nyo kalimutang pindutin yung bell icon dyan ha, para every time na may video tayo ay nino-notify kayo ng YouTube na bulol pa nga.